Ate B. Ako nga pala si JC. Anak ako ni Tatay Fermin. Bale, ako na lang din po ang nagpadala nitong kwento ni Tatay. Taga Cavite po kami at jeepney driver ang tatay ko. Nitong nakaraang buwan lang po na ikwento niya sa amin yung nangyari sa kanya. At hanggang ngayon, kapag naaalala niya daw, talagang kinikilabutan siya. Bandang alauna na ng madaling araw noon, kwento ni Tatay. Gagarahin na daw siya noon dapat, kaso habang binabagtas niya yung madilim at medyo liblib na kalsada pauwi dito sa amin sa Cavite, may napansin daw siyang babae sa gilid ng daan na tila ba pumapara. Noong una, nilagpasan lang daw ito ni Tatay. Tapos, sumenyas daw siya gamit yung kamay niya na uuwi na nga siya at wala na siyang biyahe. Kaya lang, paglagpas niya daw ng konti, bigla siyang nakonsensya. Naisip niya na napakagabi na at wala nang ibang sasakyan. At sobrang dilim na rin sa daan na yun. Baka kung ano pang mangyari sa babae at mapagtripan ng mga masasamang loob. Kaya huminto si Tatay at lumingon sa likod at bumusina. Oo siya, sige, sakay na. Ihahatid ko na lang kung saan ang ruta mo Pauwi na rin naman ako Sigaw daw ni Tatay mula sa driver's seat. Sumakay naman yung babae. Umupo daw ito doon sa pinakadulo ng jeep, malapit sa may estribo. Mahaba ang buhok niya at nakayuko lang siya habang nakapatong ang mga kamay sa kandungan. Habang umaandar ang jeep, tahimik lang ang biyahe. Dahil mabait tong si Tatay at medyo nag-aalala, kinausap niya yung babae habang nakatingin sa rear view mirror sa tapat niya. Neng, dapat hindi ka bumabiyahe ng gandang oras. Masyado ng delikadong daan ngayon, mahirap na. Hindi daw sumagot yung babae. Nananatili lang daw siyang nakayuko. Akala lang ni Tatay baka pagod o nahihiya. Pero nakalipas ang ilang minuto, medyo malapit na sila sa dulo ng kalsada kung saan may mga kabahayan. Nagtaka si Tatay kasi biglang nagsunod-sunod yung tunog ng stopper o yung tali sa kisame ng jeep na hinihila ng pasahero kapag papara. Mabilis at tila nagmamadali yung paghila sa stopper. Napatingin agad si Tatay sa rear view mirror niya para tingnan kung bababa na yung babae. Ate B, doon na lumaki ang mata ng Tatay ko at biglang nanamawis ang katawan niya. Sa refleksyon kasi ng salamin, nakita niya yung babae sa dulo ng jeep. Hawak-hawak yung kaliwang kamay niya, yung tali. Hinihila nito pa ulit-ulit, pero wala siyang ulo. Pinilit ni Tatay na tumingin noon sa kalsada. Baka kasi makabangga siya o mabangga siya. Nagdasal siya sa utak niya na sana ay mawala na sa paningin niya yung babae. At sa awa naman ng Diyos, Ate B, nawala na yung babae. Mga ilang segundo habang nakatingin siya sa kalsada. Pagdating po noon ni Tatay sa bahay, ay ikinuwento niya agad sa amin. Ginising na po kami ni Nanay kasi late na si Tatay noon. Nag-aalala na po siya kaya sinamahan na namin siya mag-intay kay Tatay. Yun pala naligaw pa siya dahil dun nga sa babae na pugot ang ulo. Ate B, simula nun, kapag lampas 12:00 na ng gabi,
hindi na talaga siya nagpapasakay ng kahit sinong mag-isa sa daan. Madalas, maaga na rin siya umuwi. Baka daw kasi, maisakay niya na naman yung babaeng pugo. Magandang araw po at sa mga nakikinig. Ako nga po pala si Ashley. Sales lady ako sa isang mall. Gusto ko lang po mag-share ng nakakatakot na naranasan namin ito lang nakaraang buwan. Mag-e-endo na kasi yung kasamahan namin na si Arlene. Mabait po si Arlene, Ate B, kaya madaling i-close. Pero alam niyo naman, people come and go. Break time po namin noon at usual, kaming apat na magkakasama. Naisipan namin na alokin na magpadispedida si Arlene noon. Kako, tara't pag-inom tayo sa bahay nila. Kahit simpleng dispedida lang. Kaso Ate B, naging problema nung una. Sabi ni Arlene ay wala na raw siyang budget. Kasi yung huling sahod niya, itatabi niya muna pang-apply sa susunod na trabaho. Sabi naman namin, hayaan niya na. Sagot na namin siya. At mag-aambagan na lang kaming tatlo para matuloy lang yung despedida. Apat lang kami magkakasama noon at nag-lockout kami ng eksaktong 6 p.m. Tapos, sabay-sabay na kaming sumakay ng tricycle papunta sa bahay nila Arlene. Masaya naman yung inuman, kwentuhan, asaran, hanggang sa medyo lumalalim na ngayong gabi at nakakaramdam na rin kami ng tama ng alak. Bandang 12:00, medyo nahihilo na ako noon kaya lumabas muna ako sa may terrace para na rin makapagyosi at makapagpahangin. Maliit lang po yung terrace nila Ate B at karugtong yun ng sala. Mula sa pwesto ko sa labas, kapag lumilingon ako sa loob, tanaw na tanaw mo yung dulo ng pinto ng CR nila. Wala kasi itong mismong sahig na pinto. Tanaw ko dun sila sa loob na nagtatawanan at ang mga bulol na pagsasalita nila. Napangiti pa nga ako kasi yung isa naming kasama nag-aaya pang mag-video okay. Tapos sinasample pa niya yung boses niya na sintunado naman. Kaya nagtawanan din sila mula sa loob. Habang nag-iyosi ako napalinga ako sa labas. Wala ng mga tao. At mukhang kami na lang yung maingay that time. Then bumalik ulit ako ng tingin sa loob. Nag-aasaran pa rin po sila. Ewan ko ba, parang may kung anong nag-udyok sa akin na tumingin dun sa may CR. Bale, Ate B, nangungupahan lang po si Arlene dun. Sabi ni Arlene, kapag nakahanap daw siya ng work tapos malayo, possible na lumipat din siya. Yung CR nila Arlene kortina lang yung pinakapinto, kaya medyo kita yung anino. Tapos, mababaw pa yung kurtina, kaya kita din yung ulo mo pag nakatayo. Napansin ko na medyo nakaangat ng konti yung kurtina. Parang may nakatayo sa likod nito. Nung una, akala ko si Arlene o yung isa naming kasama na umiihi lang. Pero napansin ko bakit parang ang tangkad naman yata ng anino, tapos hindi gumagalaw. Dahan-dahan kong ibinaba yung yosi ko habang nakatitig pa rin ako doon. Biglang may humawi na kamay sa kurtina. Ate B, doon na ako nagsimulang kabahan. Kasi tinipindot-pindot niya yung switch ng ilaw ng patay bukas. Dinig na dinig ko yung pindot. Tapos,
Habang ginagawa niya, nagki-clear yung figure sa loob ng kurtina. Bago yung huling pindot niya sa switch, matagal ulit bago bumukas. Parang may pasabog talaga siyang gagawin. At ayan na nga po Ate B. Pagbukas niya ulit ng ilaw, kita ko na siya sa loob. Wala po siyang ulo. Nanlaki yung mata ko at nanigas ako sa kinakatayuan ko. Hindi rin ako makapagsalita para tawagin sila. Bigla akong napipi ng ilang segundo. Bumalik lang po yung ulirat ko nung sinigawan ako ni Arlene. Isang bote pa daw. Doon ako napahipak ng malalim sabay patay ng yosi. Sabi ko noon, may tama na ako. Uuwi na din kami maya-maya. Inalok pa po kami ng kape noon ni Arlene. Pero tumanggi na ako. Kinabukasan, kinuwento ko sa mga kasama ko yung mga nakita ko. Gulat na gulat din sila. Kaso nga, sabi nila, lasing na daw sila. Kaya hindi na nila ako napansin na natatakot na pala. Simula noon, Ate B, hindi na ako palaaya sa inuman. Unless dito sa bahay ko. Hello Ate B. Ako nga po pala si Sep. Taga Cavite. Gusto ko lang i-share itong nangyari sa akin ngayong taon lang din. Ahente po ako ng sasakyan sa isang kasa sa Manila. At syempre, pangarap ko rin na magkaroon ng sariling kotse balang araw. Pero sa ngayon, motor muna ang service ko. Dahil alas 5 ng umaga ang pasok ko sa trabaho, talagang discipline ako pagdating sa oras. Sakto laging 3 AM ang gising ko para hindi ako maunahan ng traffic pa Manila. Nakatira kami sa isang subdivision dito sa Cavite. 3 kaming magkakapatid. Puro kami lalaki. Pero ako lang ang may sariling kwarto at CR sa second floor ng bahay namin. Habang yung 2 kong kapatid at ang mga magulang ko ay doon sa kwarto nila sa ibaba. May nakasanayan na ako tuwing madaling araw pagkatapos kong maligo at magbihis. Nagtitimpla muna ako ng kape. Tapos ay tatayo ako dun sa tapat ng malaking bintana ng kwarto ko para magpalamig ng kape habang tumitingin sa labas at nagbumuni-muni. Mula sa bintana ko, katapat ko mismo yung bintana rin sa second floor ng kapitbahay namin. Mga 4 na metro lang siguro ang agwat. Matagal nang walang nakatira doon. Ang alam ko binenta din ng may-ari. Kasi daw, lumipat na ng ibang bansa at doon na tumira. Isang Martes noon Ate B, bandang alas 3 na ng kalahati ng madaling araw. Hawak ko yung mug ng kape ko habang nakadungaw sa bintana. Ang tahimik ng paligid. Maririnig mo lang yung mga kuliglig at paminsan-minsang tahol ng mga aso sa malayo. Habang humihigop ako ng kape, napatingin ako sa bintana ng kapitbahay. Yun nga po Ate B. Yung bahay kasi na matagal nang wala nakatira, nagtaka ko nun kasi parang may mga anino ng tao na nakatayo doon. So, medyo nagulat ako. Sa utak ko nun, baka may nakabili na ng bahay. Sa di kalayuan, dim lang yung ilaw ng bintana. Tapos, may kurtinang manipis. Natatanawan ko yung babae sa bintana na nagsusuklay. Pero habang tumatagal na nakatingin ako, padilim ng padilim yung ilaw niya. Parang yung lampshade na pinipihit hanggat sa mamatay.
mas lalo ko pong tinitigan yung babae nang nakatalikod. Kulay puti yung suot niya, parang duster, tapos mahaba yung buhok niya. Alam mo yung effects Ate B sa pag-edit, yung slowly zoom, ganun po siya, tapos dumidilim hanggat sa makalapit talaga siya sa bintana. Biglang nag-stop, tapos dahan-dahan. Ayan, lumingon. Sobrang smooth po nung pagkaikot na para bang yung transition sa TikTok. Hindi ko na po mahigop yung kape ko nun. Kumakalabog na kasi yung dibdib ko. Tapos, hindi na ako makagalaw na para bang kailangan ko talaga siyang tingnan ng that time. Ganun po yung pakiramdam. Nung humarap po siya Ate B, maganda siya, pero maputla. Then slowly po yung pagngiti niya sa akin. Ngumiti siya sa akin noon, at sakto naman noon na may dadaan na 4 wheels. May konting liwanag na tumama sa kanya. Pagtama ng liwanag ng high beam ng sasakyan, putya Ate B, nahulog yung ulo niya. Ang nakakagimbal yung ulo niya nandun lang sa first floor na hulog. Rinig na rinig ko yung tunog ng ulo nung tumama sa sahig. At ang pinakamatindi, yung katawan ng babae na walang ulo, nakatayo pa rin dun sa tapat ng bintana. Tapos kumakaway pa. Nabitawan ko noon yung hawak kong baso at nabasag yun sa sahig ng kwarto ko. Pero hindi ko nalang pinansin. Kumaripas ako ng takbo pababa ng hagdan. Tapos nagkandadapa-dapa ako noon Ate B. Ginising ko noon si Papa sa sobrang takot ko. Nung chinek naman ni Papa yung garahe ng kapitbahay, wala naman daw nakatira doon. At sarado daw yung bintana sa taas. Ate B, simula noon, hindi na po ako nagkakape sa tapat ng bintana tuwing madaling araw. Sa baba na ako nagkakape at inaaya ko na rin si Papa. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko yung karanasan ko na yun, kinikilabutan pa rin ako. Yun lang po Ate B, sana po mabasa nyo ang aking kwento. Hello Ate B, kamusta po? Ako si Anton, night shift security guard sa university sa Manila. Ngayon taon lang din po ito nangyari sa akin. At matagal na rin po ako sa trabahong to. Kaya masasabi kong sanay na ako sa dilim at sa mga kakaibang tunog tuwing gabi. Pero yung nangyari sa akin nung nakaraang buwan lang, dun lang talaga ako pinagpawisan ng malamig at napaisip kung magre-resign na ba ako. Gabi noon ng Miyerkules, bandang 2:00 ng madaling araw. Tapos ko nang ilak yung mga gate at chinecheck ko na lang yung ground floor sa isang lumang building na malapit sa chapel. Kung pamilyar kayo sa mga lumang universidad sa Manila, talagang makapal ang mga pader at matataas ang kisame. Kaya kahit mahinang yabag lang, ay umaalingaw-ngaw talaga. Kapag naglalakad ako sa hallway, bit-bit yung flashlight ko, bigla na lang ako nakaramdam ng kakaibang lamig. Hindi siya yung lamig ng aircon, kundi yung parang may dumaang hangin na galing kung saan. Kasunod nun, nakarinig ako ng mga mahihinang tunog na parang may naglalakad sa hallway. Nung una, akala ko ay student lang na naiwan o baka may pumasok na magnanakaw. Habang winawasiwas ko yung flashlight ko,
May nakita akong nakatayong lalaki sa dulo. Malapit siya sa may hagdan. At Ate B, nakakatawa. Naka-Amerikano kasi siya. Hoy, kuya, bawal na dito. Sarado ng building. Gabi na. Sigaw ko noon habang dahan-dahan akong lumalapit. Pero hindi siya sumasagot at hindi rin gumagalaw. Nung mga 5 metro na lang ang agwat ko sa kanya, doon ko napansin yung kakaiba. Nang itaas ko ng konti yung ilaw ng flashlight ko, doon ko nakita na wala siyang ulo. Ate B, doon talaga ako napatigil. Alam mo yung gusto kong humakbang, pabalik. Pero hindi ako makagalaw, napako yung paa ko sa semento. Mas lalo akong kinalabutan nang makita ko na hawak niya na pala sa kanang kamay yung sarili niyang ulo. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Habang nakatapat yung flashlight ko, nakita kong nakadilat yung mga mata ng ulo tapos nakatitig sa akin. Tapos bigla siyang yumuko na parang magbo-bowling. Bago pa man ako makakilos ng mabilis, hinagis niya na yung sarili niyang ulo sa sahig. Ate B, gumulong yung ulo sa semento papunta sa direksyon ko. Yung tunog ng pauntog-untog na bungo niya sa sahig habang gumugulong, papalapit ng papalapit sa akin. Doon lang bumalik yung lakas ng paa ko. Habang naririnig ko sa likod na sumusunod pa rin yung tunog ng gumugulong na ulo. Kasabay ng mabibigat na yabag ng katawan niya. Pumasok agad ako sa pinakamalapit na classroom at sinarado ko yung pinto. Nakasandal ako sa pinto habang hinahabol yung hininga ko. Ilang segundo lang ang lumipas. Biglang tumigil yung tunog ng paggulong sa tapat mismo ng pintong sinasandalan ko. Kasunod noon, Ate B, narinig ko yung gasgas sa ilalim. Tapos, tiningnan ko yung siwang ng pinto sa may sahig. Ate B, may biglang sumilip doon. Yung ulo na nakatagilid sa sahig at nakatingin sa akin. Mula dun sa siwang sa ilalim ng pinto. Doon na ako napasigaw at tumakbo palabas sa bintana ng classroom. Buti na lang, Ate B, nasa ground floor na ako at hindi ako nabalian. Yun nga lang, puro dumi yung uniform ko dahil nga gumulong ako sa damuhan. Hindi na po ako nagpaalam that time. Dumiretso na ako uwi nun. Hindi ko na kasi kaya mag-duty after nun Kinaumagahan, nakiusap na lang ako sa head namin na ilipat ako ng shift. Kaso hindi naman pumayag. Kaya nag-resign na lang din ako. Sa ngayon, Ate B, CQ pa rin po ako. Pero hindi na ako night shift. Sa isang mini grocery na lang ako nagtatrabaho. At umaga po yung pasok ko. Never na po ako nagpanggabi that time. At last duty ko na yung night shift na yun. Matatakotin po kasi ako, Ate B. Yun lang po, Ate B, ang aking kwento. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa nagbahagi ng kanilang kwentong katatakutan. At syempre, maraming salamat din po sa ating tagapakinig. At kung nais niyo po magbahagi ng mga kwentong katatakutan, ipadala niyo lamang po ito sa aming email na btbhorrorstories@gmail.com. Huwag kang pipikit.